Nandito tayo ngayon sa Euron ulit natin. And ang target natin ngayon is magpalit ng ilaw. Punta muna tayo dito sa baba. Kunin muna natin yung mga ilaw natin. Tara, samahan niyo ako. Baba muna tayo sa kabila. Kunin natin yung tail lights at saka yung manibela ng Euro 1 natin. Bale, ito dala natin ngayon guys. Si Lolo Max. Si Lolo Max, ito yung D-Max namin na first owned namin, no? Ano nyo yung mileage, boys? Yan! Napakataas niya, 446. Never been overhauled. Babala tayo dun sa garahe. Kunin natin yung mga parts na kailangan natin. So yan, dito na ulit tayo sa ating garahe. Tignan nyo yung update sa mga kotse natin. Wala pa din, di ba? Kunin lang natin yung manibela natin. Ito siya. So, kailangan pa natin siyang linisin, no? Pero buo pa yung leather niyan, guys. Kailangan lang natin siyang linisin. Tsaka ito. Medyo pangit na pala siya, no? Pero sige, okay lang yan. Tapos, yung Baby Altis natin na taillights, andito siya. Yan, ang gulo na naman. Ang garahe natin. Ang bodega pala. So, ito yon, no? Ang tayo dito. Baby Altis na cat eye. Dalhin natin to pataas. Tapos kabit natin dun sa Euro natin. So, na lang din yung manibela. Yan. Ito. Kunin natin to. Ganda talaga pag OEM. Alam nyo naman tayo, maka-OEM tayo. Okay na yan. Pakit na tayo. Ang pogi niyan guys, oh. Pagang! Ang pogi niyan. Pero ano lang to guys, no? 4x2. Pero nasa amin to mula nung pagka-brand new niya. Ito yung D-Max na nagsimula kung paano ako naghahakot ng pyesa. Ito yung sakyan na ginagamit natin nung una. Naghahakot-hakot tayo ng pyesa, nagbabuy and sell. Pag lumuluwas tayo dati ng Manila, ito dala natin. So, balik tayo sa kabilang garahe. Yan, dito na ulit tayo sa taas. Ito na yung mga pinagkukuha natin parts, no? Sariwa pa naman sila. Lagyan natin siya dito sa Euro 1 natin. Yan nga pala guys. Bala ito. Pinagpapisa natin yan maglatero. Ayan o, nakuha na natin yung gusto nating alignment. Pati dito. Tapos ito din, ganoon din. Medyo okay na yung alignment niya. Yan. So, unti-unti na siya nabubuo. Lagay lang muna natin to dito kasi hindi natin siya maisampa ngayon. Or mapapalitan ngayon. Paalis tayo. So, dyan muna siya. Yan, kunin natin to. Dalawa pa. Sana mabuo na natin to, no? Para umandar na siya. Yan. Yan. Meron na tayo dyan, bagong parts para sa Euro. Actually, hindi naman siya bago. Mga nakatabi nating parts yan noon. Itong loob. Yan, binabaklas ko yung ilalim niya. Tinitingnan ko kung paano. Kaso mukhang magkakaproblema tayo sa harness. Kailangan yata talaga natin magpare-harness, no? Pero ayun, yan muna. Kunin natin yung manibela, tapos palitan natin yun. Hop, yeah. So, itong manibela natin, hindi ko siya sasalpak ng ganito kasi ang dumi niya. So, lilinisin lang natin yan ng konti. Yan o. Yan, ang dumi. So, linisin lang natin itong konti bago natin siya ikabit.
Yan o, nalinis na natin. Diba? Iba talaga nagagawa pag malinis. Hintayin natin kung makakabit natin siya ngayon. Kasi mas gusto ko yung stock na OEM look kaysa mga ganyang aftermarket. Unless dun sa Levin. Kasi yung sa Levin, iba naman yun eh. Ganyan yung tsura niya. Uy, ganda. Kabit natin to mamaya. Pagbalik natin, no? Kasi alis tayo. Actually, trip ko to. Ang problema nga lang, yan, yung leather niya. Gastos na naman yun pag pinarep natin. So, sabi ko, madami pa naman tayo manibela doon. Meron pa tayo nito. Actually, meron pa tayo dito eh. Check na natin. So, ito, meron pa tayong ganito manibela dito. Pang Celica to eh. Pero di ko na nakabit. O di ko na natapos tahiin. Iniisip ko kung paano, kung ano magandang gawin dito. Kung ito ba yung gamitin natin o re-up natin to. Yan. Ito yung isa nating manibela. Para mas maganda to. Mas bagay yata to sa Euro. So, pag-isipan nating maigi kung alin ikakabit natin. Kasi yung tri-spoke, parang gusto ko doon na lang siya ikabit sa Levin. Pero ito dito, since yun nga, Euro naman tayo and ang Euro naman is stock lang. So, parang gusto ko dito na lang siya ikabit. Yan o, ito na yung mga ilaw natin. Ibang araw na nga pala to guys. So, kabit natin to mga to. Para maging cat's eye na yung taillights natin. And then, kabit din natin yung manibela. Or hindi pa pala. Kasi wala pa tayong clock spring. Unahin muna lang natin itong taillights. Tara, samahan nyo ako. Ang gulo ng likod natin. Patanggalin muna natin itong mga taillights. Tapos palitan natin siya ng Baby Altis na cat eye. Yan, tanggal. Kabila. Hop, hugot. Next, kabit natin tong taillights. Itong dalawa. Actually, itong isa Toyota. Itong isa Depo. So, okay lang siguro yan, no? Hindi naman tayo sobrang selan. Hindi na din natin to nalinis. Pero sige, kabit muna natin. Then itong kabila, ito yung orig Toyota. Wala na pala tayo ditong ano. Sige, bibili na lang tayo ng panglagay dito guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero alam ko mayroon pa ako dito. Mga naitabi dati. Pero ayun, pag wala, di bili na lang tayong bago. Yun. Ito naman yan. Palitan natin to. So pag pinalitan yan, kailangan mo na itong tanggalin. Tapos meron niyang dalawang nut yata. Or tatlo, kung di ako nagkakamali. Isa. And then nasa na yun? Ito, tatlo nga siya. Yan o, nakabit na natin. Diba? Pogi. Opya. Tapos itong kabila. Opya. Damn, pogi talaga guys, no, kapag cat's eye na tail light. Ibang iba siya compared dun sa 3-liner. Ito kasi, yung local natin is, ang alam ko, same siya ng pang GT. So, ayun. Madami din naghahanap nito. Pero mas trip ko to. Ayun o. Bang! Yan pa. Bang! Tapos yung alignment natin, medyo okay naman. Ito nga lang, kailangan pa natin itong ayusin. Dami pa tayong ayusin dito sa kotse na to. Pero inuna ko lang muna yung madadali, katulad nitong taillights, tsaka yung Euro 1 natin. Pogi guys. So okay na tayo dyan. Ito sa loob, try natin to kaya ikabit muna. Kahit wala pa yung ano natin. Nalinis ko na yan guys, di ba? Sabi ko naman kanina. Or kahapon. Kasi ibang araw na to. Yun ganda. Linis lang ang baon, di ba? So try nating palitan yung manibela natin kahit wala pa tayong clock spring. Palitan muna natin tong manibela.
Yan. Nardi out. So, baklasin natin tong gitna. Hindi ko alam kung anong size to, 17 yata or 19. Maalin lang naman yan. So, 19. Yun, tanggal. Tapos kabit natin to sa yung manibela natin. Nakakanan yata yun eh. So dapat mga ganito yung manibela natin. Yan. Kaso wala tayong busina guys, no? Kasi wala tayong lock spring. So pansamantala ito muna yung kakabit natin. Yan boys, no? Nakabit na natin. Ganda. Diba? Iba talaga pag OEM lang. Tapos meron tayong konting play dito. Hindi ko alam kung sa rack and pinion yun or sa steering column. Pero mukhang sa steering column siya. Try natin yung isa nating manibela dun sa baba, no? Pero yan, ganda. Ang ganda talaga pag OEM. Tsaka mas malaki siya, no? Medyo magulo pa yung loob ng kotse natin, pero isa-isahin natin yan. So hanggang dito na lang muna itong video na to guys. Hanggang sa susunod na lang ulit. Thank you. Peace out.